Samantala, patuloy ang sa dagat ng mga fishing vessels at passenger ships, kaya't kasado na rin sa paghahanda ang Philippine Coast Guard at Marina sa panahon na ito ng tag-ulan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Tiniyak ngayon ng Philippine Coast Guard na hindi sila mamomroblema sakaling dumating ang hindi inaasahang malakas na bagyo o matinding sama ng panahon sa darating na mga araw. At para masiguro na agarang makakaresponde ang mga operatibo ng Philippine Coast Guard sakaling kailanganin ng tulong nila ang mga oras, mismong si Rear Admiral Rodolfo Isorena, Coast Guard Commandant, ang nagtungo sa hanay ng mga bayani at magiging mga bayani pa sa oras ng pangangailangan tulad ng pagbaha, sakuna, matinding pagyanig, delubyo at iba pang kakaibang pangyayari na Coast Guard lamang ang makakagawa ng paraan ng pagsaklolo. Kasama si bagong Marina Chief Dr. Maximo Mejia Jr., inalam ng dalawang pinuno ng DOTC ang kakayahan ng pang-apat na armadong pwersa ng bansa. Dahil maliban sa pagsagip sa buhay, handa rin ang Philippine Coast Guard sa pagbigay seguridad sa bansa, gaya ng mga frontline offense at defense ng ahensya, ang grupo ng mga lifesavers gaya ng Elite SWAT Team, K9 Sweepers, Air and Sea Assets at mga top-of-the-line na gamit kontralaban sa mga grupong may balak magsagawa ng karahasan sa ating bansa. Kaya nga, check natin ng mabuti yung mga equipment para to make sure na pati yung mga gamit prepared na prepared. At ito kung pagpasok ko ni bagong administrator ng Marina, how would Marina be a part? Diba? Si Administrator Mejia is a former Coast Guard officer. So, because of that, may palay ko mas maganda yung magiging coordination between Coast Guard and Marina. Kasi nga, yung familiarity, lahat ng mga Coast Guard officers kilala si Administrator. Tungkol naman sa hinaharap na usaping balintang Channel Incident, sinabi ni Commandant Isorena na kanilang re-respetuhin ang anumang magiging kalalabasan ng desisyon o findings ng mga kinaukulan ng NBI at Taiwan probers sa kontrobersyal na pangyayari sa Batanes noong Mayo 9, 2013. Kung ano man yung maging decision o maging findings ng NBI, then the Coast Guard will accept whatever it is. So far, wala pa kaming idea result of the investigation. So we'll just wait for the result. Samantala, problema naman na mahigit 40,000 mga seamen ang bibigyan prioridad ng bagong talagang Marina Chief Maximo Mejia Jr. Matapos na mismo ang Pangulong Benigno Aquino III ang nag-atas na asikasuhin at bigyang solusyon ang naturang nakabimbing problema. Sinabi ni Administrator Mejia, gagawin niya ang lahat para maibsan ang problema ng mga Philippine seamen sa darating na hinaharap. Ang main issue talaga is how can we prove to the international community na ang ating quality standard system for ensuring that the monitoring and evaluation of training centers and maritime colleges is up to international standards. Any time frame for us to come up with our Findings at by July po. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.